the land, the birds, the trees. He made all creatures that live in this world and told them that on the image of his maker, man shall be made of his own. But because we were nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we fall. In the beginning, the world was so bright, perfection was there for all men. So pray and believe in the Lord's only light, and we'll have perfection again. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Molded on the image of his maker, man shall be made of his own. But because we were nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we fall. In the beginning, the world was so bright, perfection was there for all men. So pray and believe in the Lord's only light, and we'll have perfection again. Magandang hapon sa ating lahat. Sa ngalan ng Alpha Omega, the Highness Kingdom of God, ako po ay nagpapasalamat sa ating dakilang lumikha si Jehovah Adwata dahil binigyan na naman niya tayo ng isang panahon o pagkakataon upang tayo ay makapagpatuloy sa ating programa sa hapon na ito patungkol po sa dibino gobyerno ng bansang Pilipinas. Sa ngalan po ng DGP, Divine Government of the Philippines, magandang hapon po sa lahat na po nating mga kababayan mula Luzon, Visayas, Mindanao na nakaantabay na po ngayon, nanonood na po sa ating programa. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga regional leaders po natin dyan, sa CAR Regions, magandang hapon kay Madam Judith Alvister, mga leaders po natin dyan sa provincial and municipal leaders, no? Magandang hapon din kay Pastor Firan Bangkal sa Region 1 at sa Region 2, kay Ma'am Rose Iringan, sa mga leaders po natin dyan sa mga provincial at mga municipal leaders. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa Region 3, okay? Good afternoon po sa inyong lahat. At magandang hapon din sa Region 4A kay Brother Jerry Iringan. Siya po yung ating regional director dyan sa Region 4A. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga kasamahan mo dyan, no, God bless po at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Kay White Dove Mabro, magandang hapon po. Yung ating municipal coordinator dyan sa Santa Cruz, Davao del Sur. No, magandang hapon mga kaibigan po natin dyan, mga grupo po ni Brother White Dabma or Oliver Suelio. No, magandang hapon. Kay Pastor Ramer Bulitsi, magandang hapon, Pastor. Dyan po sa, dito po, mga kasamahan natin mga pastor sa Davao City. At magandang hapon din, no, sa mga kaibigan po natin dyan sa Region 4B. No, magandang hapon sa mga leaders natin sa Region 5. Magandang hapon, nandyan po si Ma'am Maria David Rosero. Magandang hapon po, Ma'am, at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa at patuloy po na pagantabay palagi, no? Maraming salamat po. God bless and good health ibibigay po ng Diyos at everlasting life sa mga naniniwala sa Diyos. Nandyan po yan, given po yung everlasting life ibibigay po niya. Magandang hapon kay Pastor Rudy Balunto, dyan po sa Jinsan, no? Part po ng South Cotabato, Pastor Fio Flavi. Okay? Kay Brother Philip Salvador, magandang
po sa may Hong Kong. Magandang po kayo natin dyan. Kay Brother Sio Leon Herevisi, dyan po sa Hong Kong din, kay Brother Edwin Sabalo, dyan po sa Kingdom Saudi of Arabia. Kasama po si Sister Jenny Torres. At magandang hapon din kay Brother Nick Kabigting, dyan po sa United States of America. Kasama po si Brother Rolando Gosi, dyan po sa Honolulu, Hawaii. Okay, magandang hapon po kay Ma'am Bida Giso, dyan po sa City of Babylon. Dyan naman po kasama si Ma'am Rose Kaliha sa may Jordan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid sa lahat ng mga listeners po natin sa mga sulok sa buong mundo. Sama-sama po tayong isigaw po dito po sa Pilipinas yung Divine Government of the Philippines. Okay? Magandang hapon po kay Wilfredo Villanueva, no? At kay Brother Ferdinand Lagundino. Sir, magandang hapon po. No, kasama po no yung chairman po ng NPICC, no? Sa pamumuno po ni Brother Ferdinand Lagundino. Magandang hapon po at sa kagrupo po ng mga TBM LSM na nanonood po sa atin ngayon. Magandang hapon po at sa mga kaibigan po natin dyan naman po sa region, sa Visayas region. Magandang hapon kay Ma'am Elvisa Daclan Tabar. Siya po yung ating regional director dyan sa Region 7. At magandang hapon din kay Brother Pipito Suico dyan po sa Cebu Province. Kasama po sa inyong mga leader dyan, bro. Magandang hapon. At kay Brother Cyrus Kayubit, dyan naman po sa Rizal Province. No, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa May Bohol, magandang hapon kay Brother Rick Lamohoy. No, mga kaibigan po natin dyan sa Bohol. At dito po, banda sa May Antique, sa May Iloilo banda, sa Negros area. Magandang hapon po, mga Pakakaw family at saka mga Villanueva family, mga Pihernin family. Magandang hapon din sa inyong lahat dyan sa May Iloilo at dito naman po sa May Bislig, dito naman po banda sa May Surigao del Sur. Okay, sa Surigao del Norte, magandang hapon sa Regional Director po natin sa Caraga, si Brother John Juanite. No, mga Remulisan family, Inso family at mga Jonathan, ay Brother Jonathan Lagro Macalunsag. Diyan naman po sa Butuan City, magandang hapon kay Dato Kunde, no? Evangelisto Kunde, kasama po si Ramel Kunde at Brother Rinante Conde, yung ating mga leaders po dyan. Dito naman po sa Region 10, magandang hapon kay Brother Jubert Sanchez Torres sa Bukidnon. Bro, maraming salamat sa patuloy na pag-broadcast sa ating programa sa Divino Gobyerno every Sunday morning. Okay? Magandang hapon at maraming salamat. God bless po sa lahat po ng Region 10, sa Region 9, sa Zamboanga area. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa Region 11, sa mga pastors po natin dito, kay Pastor Iser Olubalang, yung ating Regional Director po sa Ministerial. Pastor, magandang hapon at maraming salamat sa mga pastors po na ating mga bisita. Kay Pastor Elmer Villafuerte, Pastor. Okay? Kay Nanay Rebecca Santa Rita at saka kay Brother Francis Santa Rita. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat at sa mga kasamahan pa natin dito at saka yung mga paparating po na mga bisita po natin. Maraming pupunta dahil gusto na po nilang malalaman yung totoong programa ng Divine Government. Kay Ma'am Edna Tampos, Ma'am, magandang hapon po dyan po sa Bukas Grande. Okay? Kay Ma'am Monjera Blue Mambing, magandang hapon at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. And Allah will bless you more sa lahat po ng mga katutubo, mga kababayan po nating mga Muslim, mga Islam, mga Maranao sa iba't ibang tribo po ng Muslim. Magandang hapon po sa inyo at sa mga naniniwala na po na coming po yung Divine Government po natin. Maraming salamat po. Lalong-lalo po dyan sa Barm area kay Princess Bulkisa Balt Dato Dakula. Siya po yung ating regional director dyan. Magandang hapon po. Kay Joke Sanchez Torres, bro, magandang hapon. Diyan po sa Bukidnon at kay Ma'am Nora Regala. Okay? Magandang hapon po. Mga Dumaog family, magandang hapon dyan po sa Ilangarin City of Samal at dyan naman po sa Mujang, mga Dumaog family dyan. And maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa at maraming salamat din kay Brother Leonardo Dumaog sa kaniyang serbisyo po alang-alang po sa Divine Government. God bless po sa mga pamilyang Dumaog. At nawa po ang Diyos ang maghatag ninyo kalig-on, taliwala sa mga pagsulay nga miabot karon, dili ta mawala sa ayaw pagpakawala sa paglaom tungod kay in everything give thanks for this is the will of God and alam po natin all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. Anuman ang nangyayari sa ating buhay, sa ating pamilya, mayroong ups and down,
nasa bingit naman tayo ng kamatayan, nasa baba tayo, hindi tayo mananatili dyan dahil habang may buhay pa po tayo, ang Diyos ay magbibigay po sa atin ng pag-asa. So sa lahat po ng mga Dumaog family na nakaranas po sa ganitong pagsubok, kumbaga, dadanasin po natin, tatawirin po natin itong malaking baha. Dahil pagdating po sa unahan, no, matinaura po na, no, kumbaga, lilinaw din yan, lilipas din yan, okay? So, life must go on sa lahat-lahat po ng mga pamilyang mayroon pong mga karamdaman, mayroon pong mga kapighatian na naranasan ngayon, no? Okay? So, God bless. Is divine government of the Philippines. Okay? So, maraming salamat sa kay Brother Leonardo Dumaog sa iginugugol na panahon buhay dito po sa ating adhikain sa Divino bansang Pilipinas. Okay po tayo mga kapatid. At sana po sa lahat po ng mga pastors dito sa mga pastors, apostoles, mga propeta, mga evangelist, mga pastors, and even teachers, tayo po yung nakakaalam, tayo po yung inutusan ng Diyos ng Divine Government of the Philippines. Tayo po yung nakakaalam ng Divine Government of the Philippines. Hindi po yung mga komandidato ngayon sa pagkapangulo, sa pagka-leader po ng mga kanilang mga bayan. Wala po silang alam sa Divine Government dahil yung totoong divino gobyerno ng Diyos ay nakasalalay po dito sa banal na kasalatan po sa Biblia. Dahil yung kalooban ng Diyos, yung batas ng Diyos, yung Divine Constitution of the Living God ay i-implement na po natin dito sa ating saligang batas at mangyayari na po yan by 2022. Kaya nga, sa darating na 2022, this is the will of the Father. Tapos na po tayo sa political will. Nasa God's will na po tayo. Tapos na po tayo sa people's choice. God's choice na po yung masusunod, mga kapatid. Kaya by 2022, hindi na po politiko yung masusunod. Hindi na po partido yung masusunod. Hindi na po COMELEC yung masusunod. Ang Diyos na po yung masusunod. Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Siya na po yung masusunod dito sa bansang Pilipinas. Thy kingdom come, thy will be done here in the Philippines. At ito na po yung divine government of the Philippines. Ito po yung magbibigay ng totoong pag-asa sa mga Pilipino dito sa bansang Pilipinas. Ito po yung magbibigay ng totoong righteous government po sa lahat po ng mga Pilipinong matagal na pong dinudukha po ng ating sa ating mga bayan. Kaya sinasabi diyan, blessed are the poor, for there is the kingdom of heaven. Kaya tayo pong mga pobre dito sa Pilipinas, darating na po yung hari ng Diyos na ipapadala niya upang yan po yung magbibigay sa atin ng totoong kaligtasan, totoong kasaganaan, at totoong kapayapaan. Dahil maghahari na po yung espiritu ng kapayapaan, yung prinsipe po ng kapayapaan, the Prince of Peace will reign in the Philippines to give us whole peace, mga kapatid. Yan po yung pinakalaman ng Divine Government of the Philippines. Pinakalaman ng DGP. Okay? Sabi nila, yung DGP daw, hindi po biblical. Kilabutan ka, brother. Okay? DGP, Divine Government of the Philippines. Ito yung gobyerno sanang itayo ni Jesus doon sa Israel. Kaya si Jesus Christ, pinadala ng kanyang ama doon sa Israel to restore the divine government doon sa Israel. Yung gobyerno ni David, yung gobyerno ni Solomon, kaya lang hindi nila tinanggap si Jesus, itinakwi nila at ipinako sa cross doon sa Israel. Kaya nandito na po tayo sa Pilipinas, tayo yung continuation ng Israel, mga kapatid. Tayo yung continuation ng gobyerno ng Diyos na hindi na ipatayo ni Jesus doon sa Israel. Kaya tayong Pilipino ngayon, ang recipient ng lahat ng kayamanan ng Diyos. Dahil we are divine people. Binigyan niya tayo ng divine wealth from divine creator. For His divine people, tayo po,
yung divine people na yan. Mga Pilipinas, peoples of the Philippines, we are the divine people. Kaya lang mga kapatid, hindi magaganap, hindi matatanggap, hindi uwi yung divine wealth na yan kung hindi may tayo yung divine government of the Philippines. Dahil yan po yung administrator sa lahat po ng kayamanan ng Diyos dito sa Pilipinas. Divine government ang administrator sa lahat ng kayamanan ng Diyos dito sa Pilipinas. Para yung kanyang mga divine people magkakaroon po ng pantay-pantay na distribution sa kanyang kayamanan. Kaya nga, sa lahat ng claimant po ng divine wealth, mula noon, 1960s, 70s, 80s, 90s, 2000 hanggang ngayon, bakit hindi pa po inaprubahan? Na almost 90%, mga kapatid, bakit hindi pa po inaprubahan? Dahil Espiritu ng Diyos ang may control. Espiritu ng Diyos ang may control. Espiritu ng Diyos ang may-ari. Kaya hinihintay ng Diyos na ma-implement yung divine government dito sa bansang Pilipinas. Dahil hindi ibibigay yan ng Diyos sa mga leader, kukurakutin din yan. Okay? Kukurakutin din yan. Kaya sa lahat po ng gumagalaw, lahat ng claimant po ng divine wealth na yan, hinihintay ng Diyos, divine government. Hindi po kahit gaanong dokumento, yung sangkatutak na dokumento yung dadalhin mo dyan. Wala yan. Kasi yung pattern, yung password, spiritual Wonder Boy. Kaya maraming umaangkin na Wonder Boy pero hindi naman sinasamahan ng Espiritu ng Diyos. Spiritual Wonder Boy, yan po si Jesus Christ, mga kapatid. Dapat alam natin yan. Alam ng buong Pilipino yan. Kaya darating po yung kanyang hari na maghahari dito po sa bansang Pilipinas. At 2022 na po yan. This is the Lord's doing. This is not the will of the politician. This is not the will of the anong klase mga mayayaman dito sa Pilipinas. This is the will of the living one. The chosen one, the anointed one, the big one, mga kapatid. Kaya nga, tapos na ito eh. Tapos na yung kamao. Okay? Tapos na yung kamao. Tapos na ang kamao. Bakit po yung ating mahal na Pangulong Presidente Duterte, ito po yung kanyang sign. Dahil tapos na po. Siya po yung nagkompleto sa 30. Ramos, 6 years. Irap, 6 years. Tinapos ni Gloria yung kanyang termino. Another 6 years kay Gloria, 18 years. Another 6 years po kay Aquino, 24 years. Another 6 years po kay PRD from 2016 to 2022. Kaya kompleto na po. Kaya ito po yung kanyang sign, kamao. Sarado na po ang 30. Sarado na po ang 30. Hindi ka na makabilang dito dahil sarado na. Ito na po ang susunod. The big one, the only one, the chosen one, the anointed one, the King of the living God na maghahari dito sa bansang Pilipinas. Si Haring David po yan. Tapos na po si Haring Saul. Nandito naman po tayo sa torno ni Haring David, ang leon ng Mindanao. Yung ating mahal na Pangulong Presidente Rodrigo Roa Duterte, siya po yung agila ng Mindanao. Siya po yung agila ng Mindanao. Kung titingnan natin yung logo ng Malacanang, dalawa lang po yan. Mababangis na mananap dyan. Agila at leon. Siya po yung agila. Kaya yung kasunod po niya, yung leon, mga kapatid, leon sa banay ni Juda, in the tribes of Judah, the root of David. Si Haring David po yan. Yung hari na itinalaga ng Diyos na maghahari sa kaharian ng Diyos at itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos. Dito ang trono ng Diyos sa Pilipinas. Trono ito ng Diyos ang Pilipinas. Kaya darating po yung kanyang hari na uupo sa trono ng Diyos. Dahil ang mga Filipino, mga anak ng Diyos. Kapag maghahari na po yung hari ng Diyos, tayong mga Filipino na mga anak ng Diyos ay magniningning. Diyan po sa kalangitan, kagaya po sa ningning, liwanag ng araw at liwanag ng bituin. Yan po yung sabi ng Biblia, mga kapatid. At ang mga anak ng kaharian, sila'y magniningning, magliliwanag sa liwanag ng araw, sa kaharian ng kanilang Ama. Kaya Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipino, tayo ay mga anak ng Diyos. Kahalili tayo sa mga anak ng Diyos na Israel. Hindi na Israel ang mga anak ng Diyos. Tayo ng Pilipinas, tayo ng Pilipino, ang kahalili sa
sa mga anak ng Diyos. Kaya tinago tayo sa numerong 666. Kahalili po yan sa mga anak ng Diyos. Vicarious Filidae. Kahalili sa mga anak ng Diyos. Dahil yung Israel, mga anak yun ng Diyos noon. Kaya lang itinakwil nila si Jesus at ipinako sa cross. Kaya sinabi ni Jesus, did you never read in the scriptures, the stone which the builders rejected become the cornerstone. And it is marvelous in our eyes. This is the Lord's doing ngayon. Na itatayo sa Diyos ang kanyang kahanan. Kaya nga sinabi niya, Matthew chapter 21 verse 43, therefore say I unto you that the kingdom of God shall be taken away from you and given to a nation, bringing forth the fruits thereof. Wala na sa Israel, nasa bansa na po yan. At sa lahat ng bansa sa buong mundo, Pilipinas po yung nanalo dyan. Kaya itong Pilipinas, ito po yung Queen of the South na babangon po. Queen of the South ang Pilipinas. Magiging reyna ang Pilipinas dahil pakakasalan po siya ng hari, yung hari ng Diyos na si Haring David. Magiging reyna po ang Pilipinas kapag yung hari ay darating na. Magiging Queen of the South. Babangon siya po. Babangon itong Pilipinas. Babangon itong Pilipinas. Babangon itong Pilipinas. At siya po ay maghahatol sa lahat ng bansa na sumakop sa kanya mula pa noon hanggang ngayon, mga kapatid. Lalong-lalo na sa mga banyagang nag-alipusta po sa kayamanan ng bansang Pilipinas. Babangon ang Pilipinas kapag yung hari ng Diyos ay maghahari na sa kanyang kaharian, sa kanyang trono by 2022, mga kapatid. Ang papalit kay PRRD by 2022. Hindi presidente, hindi pangulo, hari ng Diyos yung papalit sa kanya. Yung leon ng Mindanao, lumad ng Mindanao, mga kapatid. Yan po yung papalit kay PRRD by 2022. This is the Lord's doing. Tapos na po yung political will. Nasa God's will na po tayo. Dahil si David, naka-reserve na po yan. Hinihintay na lang na matapos yung termino ni Haring Saul. Itong magiging presidente, magiging leader natin by 2022. Naka-reserve na po yan. Naka-reserve na po yan, mga kapatid. Naka-reserve na po yan. Kaya, magtaka ang buong bansang Pilipinas. Yung lahat ng imposible sa buong bansang Pilipinas. Sa Diyos, posible. Si David ngayon, hindi man siya kilala ng gobyerno. Hindi siya kilala ng buong bansa. Hindi siya kilala ng madla. Pero kilala siya ng Diyos. Hindi siya pinili ng mga politiko. Hindi siya in-endorse ng mga politiko. Pero ang Diyos na po, mga kapatid, yung pumili sa kanya. Kaya walang eleksyon na mangyayari. Dahil ang Diyos, mayroon ng napili. Proclamation na lang ang kulang sa kanya. Na uupo siya sa trono ng Diyos. Yung trono ng Diyos, mga kapatid, Israel yun. Okay? Yung unang trono ng Diyos, doon sa Eden, yung pangalawang trono ng Diyos, Israel. Yun sana yung uupuan ni David. Yung sana yung uupuan ni Jesus. Yung trono ni David, yung trono ni Solomon, yun po yung trono ng Diyos. Basahin nga natin, mga kapatid. Okay? 2 Chronicles chapter 28 verse 5. Baka isipin nila dito si pastor, si Gilagyaw-yaw, walang binasang Biblia. Basahin natin kasi magandang hapon sa lahat-lahat po ng mga nanonood po sa atin. Okay? Tama po yan. Jason D is coming. Jason D. Jehovah, Adwata, and Son. David, Dominion. Yan po yung meaning ng Jason D. Jehovah and Son, Dominion. Si David po yan. Okay? Jason D is coming. 2022, makikilala na po natin kung sino si Jason D. Jehovah and Son. Kaya nga tayong mga Pilipino, tayong Pilipinas, hindi tayo offer. Tayo po yung Eden noong unang panahon. Dito sa Pilipinas, yung first civilization. Dito si Adan, dito si Eva, dito po sila si Noe. Dito ginawa yung arka ni Noe sa Pilipinas. Sa ating lugar noon, hindi pa ito Pilipinas. Kaya panahon po sa baha sa buong mundo. Dito po yung sentro ng baha. Kaya, nailalim po tayo ng baha, nailalim po tayo ng tubig, nailalim po tayo ng yelo. Okay? Nailalim po tayo ng yelo. Kaya, sa panahon ni Noe, wala pang lupang lumabas dito sa ating lugar. Sa panahon ni Noe, after the flood, wala pang lumabas dito sa ating lugar na lupa.
Kaya dahil nabaon tayo sa tubig at sa yelo. Kaya walang offer. Hindi tayo offer. Hindi tayo lahi ni Hoktan. Tayo po yung lahi ni Shem, Sala, Heber, Pilig, Rio, Sirog, Nakor, Taring, Abraham. Hindi tayo doon kay Hoktan. Kaya kung doon tayo kay Hoktan, hindi tayo dadaan kay Abraham. Pero dahil lahi tayo ni Abraham, kaya doon tayo kay Pilig nakakonek, hindi kay Hoktan. Okay? Kaya hindi offer ang Pilipinas. Dahil kung iniisip nila yung offer, City of Gold, totoo po yan. Sa panahon ni Solomon, mayroong offer na pinagkunan ng mga ginto. City of Gold, totoo po yun. Pero hindi po yun Pilipinas, yung offer na yan. Dahil sa panahon ni Solomon, wala pang lupang lumabas sa Pilipinas. Kahit sa panahon ni Jesus Christ, wala pang lupa ang lumabas sa Pilipinas. Sa panahon pa lang nila ni Dato Tigaw, sa 700 AD, lumabas ang lupa sa Pilipinas. 700 AD, panahon po ng mga Igorot, panahon po ni Dato Ipugaw mula sa China, napadpad po siya doon sa Far East. Kung anong ginawa nila doon sa China na rice terraces, yan din po yung ginawa nila dyan sa Ipugaw, rice terraces. Yan po yung mga anak ng Diyos, mga wandering Diyos mula doon sa Israel na pinapatay, pilit na papatay ng kapwa Hudiyo nila na naniniwala kay Jesus na yun ang Kristo. Kaya sa panahon po ni Solomon, sa panahon po ni Jesus, wala pang lupa ang lumabas sa Pilipinas. Tinago tayo ng Diyos sa ilalim ng yelo, sa ilalim ng ice, sa ilalim ng tubig. Bakit po? Anong rason? Upang lalabas po yung mga malalaking taklobo, upang lalabas po yung malalaking giant clams, para mabansagan po tayong Pilipinas na Pearl of the Orient, perlas ng silanganan. Hindi po perlas ng katimugan. Hindi po perlas ng kasagpan. Hindi po perlas ng doon po sa kanluran. Perlas ng silanganan. Kaya binaon tayo sa baha. Ilang libong taon tayo nabaon sa baha mula kay Noe. Hanggang sa panahon ni Dato Ipugaw. Saka pa lang, nag-subside yung mga tubig, mga ice, mga yelo, nang gikaingin na po nila yung bundok ng Ipugaw. Kaya nagkaroon ng rice terraces. Yung rice terraces sa Ipugaw, yung mga gumagawa niyan, sila si Dato Ipugaw, galing po doon sa China. Yung galing doon sa China, galing po yun doon sila sa Jerusalem. They are the wandering Jews, mga kapatid, na pilit na pinapatay ng kapwa Hudiyo nila. Kaya napadpad sila doon sa China sa 523 AD. After 663 AD, umalis po sila sa China. Papunta po sa silanganan yung kanilang direksyon. Dahil sabi po ng Isaiah chapter 24, verse 15, luwalhatiin niyo ang Diyos sa Israel, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob, doon sa Far East. Hindi Far East ang China. Mas mayroon pang lugar na mas malayo pa kaysa China sa Far East, mga kapatid. At itong Pilipinas na yan. Kaya yung instruction ng Diyos sa mga lahi po ni Dato Ipugaw, umalis sa China, papunta sila ng Far East. Kung anong dumaan sila sa ibabaw ng ice, kung anong nasanayan nilang trabaho doon sa China sa rice terraces, yan din yung ginawa nila doon sa Ipugaw. Habang kinakaingin po nila yung mga malalaking bundok doon, mga pinuputol po nila yung mga malalaking kahoy doon sa bundok na yan, sa mountain province na yan, dahan-dahan nalulusaw yung mga ice. Nalulusaw yung yelo, nalulusaw yung ice, lumalabas yung mga malalaking bundok, lumalabas na po yung mga malalaking ilog, hanggang lumabas na po yung karagatan, kaya nasiparit na po yung China at Ipugaw. Dahil nalusaw na. Kaya kung titingnan mo ang lahat ng bundok dito sa Pilipinas, kahit dyan sa Mount Apo, mayroong mga malalaking taklobo dyan, malalaking giant clams. Yan po yung indication dahil matagal ng panahon tayong nailalim sa baha, nailalim sa yelo. Okay? Kaya panahon po ni Solomon, panahon ni David, wala pang lupa ang lumabas sa Pilipinas. Yan po yung totoo, mga kapatid. Kaya hindi offer ang Pilipinas. Eden ang Pilipinas, mga kapatid. Ito po yung alpha noon, kaya balik tayo sa omega. Ito yung alpha, sila si Adan yung alpha noon. Kaya tayo ngayon ng omega, binalik lang po tayo ng Diyos sa ating kapanahonan ngayon. Dahil dito nagsimula yung istorya po ng buong sanlibutan sa panahon ni Adan at saka ni Eva. Hindi Middle East, mga kapatid. Okay? Kaya, hindi offer ang Pilipinas. Ito po yung lugar ni Adan at saka ni Eva.
Dahil panahon ni Adan at saka ni Eva, walang Ofer na lumabas. Lumabas lang si Ofer after the flood. Panahon na po yan ni Kanaan, panahon na po yan nila ni Ham, ni Japet at saka ni Shem. Kaya tayo mga Filipino, lahi po tayo ni Pilig, hindi po tayo lahi ni Huktan. Okay? So yan po mga kapatid. Kaya tayo mga Pilipino, we are the divine people of the living God. We are the chosen people of the living God. Dahil mula pa, before the foundation of the world, pinili na po tayo ng Diyos na magiging kanyang kaharian. Kaya lahat ng kayamanan ng Diyos mula doon. Kung titingnan natin, okay? I-review ko lang. For the sake sa mga kasamahan nating nanonood ngayon. Yung kayamanan ni Haring Solomon. Bakit po dumating, nagdagsaan ang lahat ng ginto kay Haring Solomon? Every year, umaabot po ng 666 kilos of gold, mga kapatid. Yung dumating kay Solomon, every year, mga kapatid. Okay? Every year. Bakit po lahat ng mga bansa nag-aalay po ng ginto kay Solomon? Hindi lang ginto, pati po mga pilak, pati po mga perfume, pati po mga pagkain inaalay kay Solomon nang siya'y naging hari. Bakit? Anong pinakamalaking rason, mga kapatid? Unang rason, dahil ipinatupad ni Solomon ang gobyerno ng Diyos. Kaya sinabi ng Diyos kay Solomon, kung ikaw ay lalakad sa aking palatuntunan, sa aking mga kahatulan, at susundin ang aking mga kautusan, itong bahay na ito na itinatayo mo, no? Ay paligunon ko, kagaya po sa aking sinasalita sa iyong ama na si David. Kaya dalawa lang po yung implementor ng divine government doon sa Israel. Si David, si Solomon. Yun lang po yung mga hari ng Diyos na pinili ng Diyos na maghahari sa kaharian ng Diyos. Si David at saka si Solomon. Dito sa Pilipinas, mga kapatid, Divine Government of the Philippines, DGP, this is the government of the Father and the Son, not the government of the Father and Daughter, but this is the government of the Alpha and Omega, Divine Government of the Philippines. This is the government of the Alpha and Omega, the highest kingdom of the living God in the Philippines. Yan po yung essence po, laman ng divine government of the Philippines. Yan po mga kapatid. Kaya dapat po lahat po ng mga Pilipino, lahat po ng mga pastors, lahat po ng mga religious leaders, mamulat sa katotohanan na itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos. Pagtatayuan ng trono ni Kristo na hindi niya naitayo doon sa Israel, dito niya itayo sa Pilipinas. Yung trono ni Kristo na yan at yung trono na yan, dyan po sa gobyerno. Hindi na po gobyerno ng tao, mga masusunod mga kapatid. Gobyerno na po ng Diyos. Dahil ang lahat ng gobyerno, ito po ay kaloob ng Diyos. Kaya lang yung mga nanunungkulan sa gobyerno na yan, hindi pa matatakutin sa Diyos. Yan po yung i-redeem ng divine government of the Philippines. Dahil yung totoong pagbabago ng ating bansa, hindi sa pabago-bago na Pangulo, hindi sa pabago-bago na pangalan ng senador, hindi sa pabago-bago na congressman, yung totoong pagbabago ng bansang Pilipinas from democratic form of government to theocratic form of government, mula sa batas ng tao, papunta na po tayo sa batas ng Diyos. Thy kingdom come, thy will be done here in the Philippines. That is the divine government. That is the theocratic form of government of the living God na itatayo niya dito sa bansang Pilipinas. Yun po mga kapatid, ang laman ng DGP. Hindi plataforma, kahit gaano kaganda yung plataforma ng politiko by 2022. Kahit gaano kaganda yung plataforma ng politiko ng tumakbo na politiko na yan. Kahit gaano kaganda ang kanilang plataforma, kung hindi kasama ang Diyos, wala ding magandang resulta. Dahil 2022, kalooban na po ng Diyos yung matutupad. Hindi na po kalooban ng politiko. Kaya nga, maraming mga malalagas ngayon, maraming mga bituin na mahuhulog ngayon, mga kapatid. Meaning, yung mga taong halang doon masyado ba? Yung honorable na mga tao ba? Na hindi nagre-recognize sa kalooban ng Diyos dito sa Pilipinas by 2022. Pasensya po mga kapatid, nasa elimination round na po tayo ngayon. Ini-eliminate na po ng Diyos. Kung na-remember niyo po yung Friday,
Nasa lambat na po tayo. Ang kaharian ng Diyos ay kagaya po ng isang lambat na nang hinagis po yung lambat sa karagatan, maraming nakukuhang isda, pero maraming nakuha po, hinila po nila papunta po doon sa gilid, at doon po siniparate. Pinili po yung maganda, pinili po yung masama, at yung mga masama na hindi karapat-dapat, no? Hindi kaya-aya sa mga mata ng mga anak ng Diyos. Tinatapon po doon sa dagat-dagatang apoy. Yun po yung kamatayan. Pilipinas po, kaharian ng Diyos. Pipiliin na po ng Diyos yung mga matutuwid na mga Pilipino. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Pinipili na po ng Diyos ngayon yung mga pure in heart na mga Pilipino. Yan lang po yung maiiwan dito sa bansang Pilipinas. Pero itong gumagawa ng kasamaan, itatapon po sila para po silang damo na malalanta. Kaya nga sinabi ng Diyos kay David, huwag kang mabalisa sa mga taong gumagawa ng kasamaan dahil katulad din sila ng damo. Sila'y matutuyo at malalanta. Itatapon ngayon mga kapatid doon sa apoy. Meaning lahat ng mga Filipino na hindi tumanggap ng divine government of the Philippines by 2022. I'm sorry. Nasa promise na po tayo. Nasa land of promise na po tayo mga kapatid. Yung hinihintay nating promise ngayon, yung promise of divine government. Noong panahon po nila ni Solomon, ni Moses, mga kapatid. Noong panahon po nila ni Moses, doon po sa Egypt, hanggang sa wilderness, hanggang po doon sa promised land, sa Canaan. Mga kapatid, hindi si Moses nakatawid doon sa Jordan River. Tanging si Joshua, si Caleb, at saka yung mga anak ng Diyos. Yung mga matutuwid na nakarapat-dapat na makatawid po doon sa Jordan River. Dahil yung promised land, nasa unahan pa po. Kailangan po nilang tawirin. Ngayon, mga kapatid, tayong Pilipino, nasa promised land na po tayo. Dahil nasa lupang pangako na po tayo. Yung hinihintay nating pangako ngayon, natutuparin ng Diyos. Yung kanyang divino gobyerno. Yung kanyang kaharian. That is the promise. Wala nang promise doon sa Israel. Nandito na po sa Pilipinas. Particular na po sa Mindanao. Kaya nga si Pangulong Duterte galing ng Mindanao. Siya po yung agila ng Mindanao. Yung kasunod po niya, galing na po ng Mindanao. Tapos na po, wala nang Pangulo galing sa Luzon. Wala nang Pangulo galing sa Visayas. Nandito naman po tayo ngayon sa Mindanao. Lumad ng Mindanao. Leon ng Mindanao. Tapos ng agila ng Mindanao. Leon ng Mindanao na po mga kapatid. Ang turno ngayon, hindi buaya. Hindi anak ng agila. Leon ng Mindanao. Ang magiging leader ng bansang Pilipinas. Upo sa trono ng Diyos. Diyan po sa Malacanang. Wala na pong Luzon, wala nang Visayas, mga kapatid. Pasensya na po sa mga nag-aspirant dyan sa Luzon at sa Visayas. Ang totoo, this is the Lord's doing. Nasa Mindanao na po ngayon ang turno. Okay? Nasa Mindanao na po ngayon ang turno. Wala sa Luzon na. Tapos na po yung Luzon. Tapos na po yung Visayas. Nasa Mindanao na po, mga kapatid. Leon ng Mindanao. At lumad ng Mindanao. Lumad, mga kapatid. Leader under moral and discipline. Ito na po yung kalooban ng Diyos. Yung sinabihan po ng Diyos, blessed are the poor, mga lumad po yan, mga tribo po yan. Yung sinasabihan po ni Jesus, blessed are the poor, blessed are the lumad, blessed are the tribes, for there is the kingdom of heaven. At Pilipinas po yan. Kaya ang Pilipinas, kaharian ng Diyos. Yung magiging leader, hindi Pangulo. Hindi presidente, hari. Dahil ang Pilipinas, kaharian po ng Diyos. Hari po yung kanyang titulo. Kaya pinauna yung kapa. Okay? Pinauna yung kapa. Kasunod sa kapa, korona. Kapa yung pinauna, mga kapatid. Kasunod, korona. Coronavirus. Pero yung susunod dyan, hari. Dahil yung hari, yan po yung magsuot ng kapa, yan po yung magsuot ng corona. Ilang araw mo lang ngayon, ilang buwan mo lang ngayon, maraming tumatakbong leader, pagka-leader po sa bansa, pagka-leader sa kanilang bayan, probinsya, regional, manglulupaypay dahil hanapin po nila yung totoong plano ng Diyos dito sa Pilipinas. Ang Pilipinas, kaharian ng Diyos. Hindi kaharian
ng mga buhaya. Hindi kaharian ng mga kurakot. Hindi kaharian ng mga masasama. Kaharian ito ng Diyos. Dahil yung kanyang mga anak magliliwanag dito po sa kanyang kaharian. 1 Chronicles chapter 28 verse 5. Sabi niya, at sa lahat ng aking mga anak, sapagkat binigyan ako ng Panginoon ng maraming anak, sinabi ni David, pinili niya si Solomon na aking anak upang umupo sa luklukan ng kaharian ng Panginoon sa Israel. Sa daming anak ni David, isa sa mga anak ni David si Solomon. Yan ang pinili ng Diyos na uupo sa luklukan ng Diyos na nandoon sa Israel. Kaya kung ating iisipin, ang Israel ay luklukan ng Diyos. Lahat ng naghahari doon, kalooban ng Diyos. And all my sons, for the Lord hath given me many sons. He hath chosen Solomon, my son, to sit upon the throne of the kingdom of the Lord over Israel. Kaya yung Israel noon, kaharian po iyon ng Diyos. Si Haring David, yung unang hari na pinadala ng Diyos upang uupo sa kanyang trono. Pangalawa po, si Solomon, uupo sa trono ng Diyos. Kaya ang Diyos, binigyan siya ng wisdom. Binigyan siya ng matinding kaalaman. Dahil kaya ang lahat ng mga bansa handang gustong makinig sa kaalaman ni Solomon. Kaya sila po ay nagbibigay po ng alay kay Haring Solomon. Lahat ng mga reyna, mga prinsesa, mga prinsipe, mga leaders sa buong mundo of that time, nagbibigay sila ng alay kay Haring Solomon. Ginto, mga perlas, mga kahit anong mga pabango binigay nila kay Solomon. Bakit? Dahil ipinatupad ni Solomon yung kalooban ng Diyos doon sa Israel. At binigyan siya ng Diyos ng matinding kaalaman. Dito sa Pilipinas, mga kapatid, kaya ang lahat ng kayamanan dinala doon kay Solomon. Pagdating po sa panahon na si Solomon ay nagkasala sa Diyos. Nagkasala si Solomon doon sa Diyos, mga kapatid, dahil itinakwil na niya yung kautusan ng Diyos at yung kaharian ng Israel na hati sa dalawa, Northern Kingdom at saka Southern Kingdom. At yung Southern Kingdom, si Judah at saka si Benjamin yung nagsama. Si Judah at saka si Benjamin ang nagsama, they are the Southern Kingdom. At sila po ay dinala doon sa Babylonia. Halos lahat ng kayamanan nandoon sa Temple of Solomon, dinala doon, mga kapatid, sa Babylonia. Lahat ng kayamanan. Pagdating doon sa Babylonia, tinunaw po ng mga Babylonian nila ni Haring Nabucodonosor. Bininta po sa iba't ibang lugar. Hanggang dumating ang panahon sa 538 BC, natalo si Babylonia sa Medo-Persia. Nandoon naman po yung lahat ng kayamanan sa Medo-Persia. Natalo ang Medo-Persia sa Grisya, nandoon na naman po yung lahat ng kayamanan sa buong mundo sa Grisya. Sa pamamagitan po ni Alexander the Great noong 331 BC. Pagdating po ng panahon, natalo ang Grisya sa mga Romans, sa mga Caesars, sa mga Herodes. Lahat ng kayamanan sa buong mundo, na-accumulate na po yan ng Vatican. Na-accumulate po yan ng Roman Empire. Dahil yung Roman Empire, naghahari sila for more than 644 years sa buong mundo. Nawala yung empire ng Roma sa buong mundo. Na walang digmaan ang nagaganap. Kaya bakanti po yung trono ng buong mundo. Walang nakaupo dyan. Nakita po ni Napoleon Bonaparte, gusto niyang sakupin po yung buong mundo. Kaya lang hindi po siya nagwagi. Nakita po ni Alemanya, ni Wilhelm Kaiser, noong 1914 hanggang 1918 sa First World War, na walang umupo sa trono ng Diyos sa buong mundo as empire nation sa buong mundo. Kaya naganap ang First World War. Natalo ang Alemanya sa apat na mga bansa, mga kapatid. Sumiklab na naman ang Second World War. Nakita na naman ni Adolfo Hitler na walang nakaupo sa trono ng Diyos na magiging hari sa buong mundo. Kaya sumiklab ang Second World War, 1939 hanggang 1945. At dito na po, mga kapatid, yung Second World War na yan, ang ginamit ng Diyos, na lahat ng kayamanan sa buong mundo, ibabalik dito sa Pilipinas.
Dadalhin dito sa Pilipinas dahil kung saan ang kaharian ng Diyos, kung saan itatayo yung trono ng Diyos, lahat ng kayamanan sa buong mundo, aalis po, papunta po doon sa bansa na yan. Kaya tayong Pilipinas, mga kapatid, ang pinakamayaman sa buong mundo. Dahil dito po yung trono ng Diyos. Dahil dito po maghahari ang hari ng Diyos, si Haring David, mga kapatid. Dahil ito ang pinili ng Diyos. Umalis siya doon sa Eden, pumunta doon sa Kanaan. Umalis sa Kanaan, pumunta po dito sa Far East. Kaya ang Pilipinas, babangon siya sa mga huling araw at hahatol sa lahat ng mga bansa na yumurak sa Pilipinas sa pamamagitan po ng kanyang hari, si Haring David. Leon po ng Mindanao. Leon, hindi buaya, hindi agila. Kahit gaano, kahit ilan pa yung agilang lilipad dyan sa Malacanang, wala na yan, tapos na yung agila. Nandito na po tayo sa Anointed One, the Chosen One, the Big One. Tapos na po yung kamao. Nandito na po tayo sa the Big One, the only one, the Chosen One. Ang nag-iisang Diyos sa langit at sa lupa, siya po ay maghahari kasama ang kanyang anak. This is the government of the Father and His Son. Not the government of the father and daughter. But this is the government of the Alpha and Omega. Yun po, mga kapatid, ang pinakasikreto dyan sa ating bansang Pilipinas. Kaya dumating po dito yung lahat ng kayamanan, dinala po ng mga Hapon. Okay? 1942, Second World War. Ang akala po ng Japan, masasakop nila itong Pilipinas. Pero hindi nila alam, nandito na po yung Diyos sa Pilipinas. Natalo si Hitler doon sa West. Lahat ng kayamanan na accumulate niya doon, dinala po doon sa Japan. Thinking na yung Japan, mga kapatid, doon nila ilalagay yung lahat ng kayamanan na yan doon sa Japan. 1942. Kaya lang, bumalik yung mga Amerikano. Binumbahan po yung kanilang bansa. Kaya lahat ng kayamanan na barko-barko po, hindi po na ilunod doon sa kanilang lugar. Nadala po yan dito sa Pilipinas. Nadala po yan dito sa Pilipinas, mga kapatid. Panahon po yan ni Presidente Marcos. Hindi pa po siya presidente noon. Sundalo pa po siya noon. At nung panahon na po yun, mga kapatid, habang sundalo po si Presidente, habang sundalo pa po noon si Marcos, nung panahon na yun, si Dr. Hilario Camino Moncado, siya po yung commander-in-chief dito po sa Pilipinas. Siya po yung commander po ng mga guerrilla, yung mga nakikipaglaban po sa mga Hapon. Si Dr. Hilario Camino Moncado, yung commander nun, siya po yung Commander X, mga kapatid. Siya po yung namumuno sa mga guerrilla that time, kasama po yung USAFI forces ng Amerika. Okay? Kaya, nang natalo po yung Japan, umalis po sila dito sa Pilipinas. Alam ni Marcos kung saan yung mga ginto nakabaon. Itinuro niya po sa US. Maraming nakuha po yung US. Kaya nagkakaroon po tayo ng Commonwealth government. Meaning, yung wealth po ng Pilipinas nagiging komunal na po ng Amerika at Pilipinas. Kaya mayroong Commonwealth government. No? Nagiging common na po yung kayamanan ng Pilipinas. Nakipag-common, no? Nakipag-share yung Amerika. Ngayon, nang si Presidente Marcos nagiging pangulo po ng bansang Pilipinas for 20 years. Hindi si Marcos ang diktador. Hindi diktador si Presidente Marcos. Ang Diyos ang nagdikta kay Presidente Marcos na uupo siya for 20 years upang maganap niya ang lahat ng kayamanang dokumento po para po yan sa peoples of the Philippines. Yan po yung kanyang pinahiram sa iba't ibang bansa. Kaya kung nagiging 20 years po yung pamumuno ni Presidente Marcos, hindi siya diktador. Ang Diyos ang nagdikta sa kanya. Iyan po yung kasunduan ni Marcos at sa kanang Diyos na siya'y upo sa loob ng 20 years upang malagyan po niya ng lahat ng dokumento ang kayamanan na nandito na po sa Pilipinas mula po sa iba't ibang bansa. Kaya nandoon na po ngayon sa iba't ibang bansa. Nandito yung backup sa Pilipinas, nandoon po sa iba't ibang bansa yung mga certificate. For how many years po yung kontrata? Nag-expire na po. Ngayon, maraming lumalabas na claimant. Gusto kunin po yung mga kayamanan na yan. Dahil nakalagay doon, spiritual wonder boy.
authorized, mga kapatid. Yung ESM, no? ESM at spiritual wonder boy. White spiritual boy. Spiritual wonder boy, si Dr. Jose Rizal po yan. White spiritual boy, si Dr. Hilario Camino Moncado po yan. Hindi po yan basta-bastang kahit sinong pangalan dyan. Si Dr. Jose Rizal, si Dr. Hilario Camino Moncado po, yung may-ari ng kayamanan niya. Yan po si Jesus Christ at saka si John the Baptist doon sa Israel. Sila po yung nandito ngayon sa Pilipinas. Sila po yung may-ari niyan. Spiritual wonder boy. White spiritual boy. Maraming gumagalaw ng kayamanan na yan. Umaangkin na sila po si wonder boy. Hindi nila alam. Kahit sila pa po si wonder boy, hindi nila alam na yung may-ari dyan, espiritu. Yung may-ari dyan, espiritu. Kaya mayroong nakalagay, spiritual. Dahil spiritual po yung may-ari, spiritual po yung pera na yan. Para po yan sa mga anak ng Diyos, mga totoong mga anak ng Diyos, mga pinili ng Diyos. Hindi po yan para sa mga kahit sino mang. Para yan sa mga Pilipino. Pero hindi naman lahat ng Pilipino makikinabang dyan. Totoo yan. Yung mga totoong mga anak ng Diyos na mga Filipino. Dahil marami ding mga Filipinong suwail. Kaya nga nandito na po tayo ngayon sa elimination round. Now, maraming gustong kumuha ng kayamanan na yan, ibabalik dito sa Pilipinas. Walang kahit sinong programa, organizations, or taong makakuha niyan, mga kapatid. Yan po yung totoo. Walang kahit sinong anong programa, kahit anong humanitarian projects ang makakuha niyan, makapauwi niyan dito po sa Pilipinas. Ang susi lang yan, yung pattern po doon kay Solomon, yan din po yung pattern dito ngayon. History repeats itself. Paano po dumating kay Solomon yung lahat ng kayamanan na yan? Dahil ipinatupad ni Solomon yung kalooban ng Diyos doon sa bansang Israel. Yung kalooban, yung kautusan ng Diyos, ipinatupad ni Solomon. Kaya binigyan siya ng kaalaman ng Diyos dahil ipinatupad ni Solomon ang kalooban ng Diyos doon sa Israel. Kaya lahat ng kayamanan dumating sa kanya. Ito po mga kapatid yung pattern ngayon. Babalik ang lahat ng kayamanan dito sa mundo. Dito sa Pilipinas na galing po doon sa iba't ibang mundo. Kapag yung batas ng Diyos ay maipatutupad na dito sa bansang Pilipinas. Thy kingdom come, thy will be done here in the Philippines as it is in heaven. Yung kalooban ng Ama sa langit, ipatutupad na po niya dito sa Pilipinas upang ang lahat po ng mga anak ng Diyos makapinibisyo po sa kayamanan na yan. Dahil uuwi yung kayamanan na yan kapag yung gobyerno sa Pilipinas, divino, gobyerno, ang Pilipinas. Yan ang pinakasusi, mga kapatid. Hindi project. Gobyerno, divine government of the Philippines. Yung pinakasusi dyan. Dahil nandyan po yung Espiritu ng Diyos. The Spirit of Truth, nandyan po sa divino gobyerno. Kaya gobyerno lang po yung makakuha ng kayamanan na yan. Gobyerno ng Diyos. Gobyerno ng Diyos, hindi gobyerno ng tao. Kaya from democratic form of government to theocratic form of government. Yan po mga kapatid. Kaya tingnan natin na. Si Solomon, anak ni David, pinili siya ng Diyos na uupo sa luklukan ng Diyos doon sa Israel. So yung Israel, luklukan ng Diyos. Kaya lang ngayon, hindi na Israel ang luklukan ng Diyos. Buhat ng ipinako nila sa Jesus doon sa cross. Pilipinas na po, yung luklukan ng Diyos. Kaya yung hari ng Diyos, si Haring David, na uupo sa trono ng Diyos by 2022. Hari ng Diyos ang uupo dyan sa Malacanang. Mula Mindanao, galing Mindanao, leon ng Mindanao. Hindi po agila. Hindi po buaya. Anak ng Diyos. Hindi galing Luzon, hindi galing Visayas. Ito na po yung totoo, mga kapatid. Marami ng official sa COMELEC. Pero yung pinakatotoo, ang Diyos ang masusunod. Ang Diyos ang masusunod. In the twinkling of an eye. Kaya nga, in the twinkling of an eye, babaguhin lahat ng Diyos. Yung mindsetting po ng mga Pilipino. Kaya ito na po ngayon. In the last days, nandito na po tayo ngayon. Ibinubuhos na po ng Diyos ang kaniyang espiritu
sa lahat ng laman, sa lahat ng mga Pilipino, bata, matanda, binata, dalaga, sa lahat ng sulok sa buong Pilipinas, ibinubuhos na po ng Diyos ang kanyang espiritu na ang lahat ng mga Filipino mamulat sa katotohanan na itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos. Hindi kaharian ng mga politiko. Hindi kaharian ng mga naghari-harian. Totoong hari po. Ito na po yung panahon. Yung lahat ng mga Filipino mamulat sa katotohanan na itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos. This is the Lord's doing and it is marvelous in our eyes, mga kapatid. Kaya, tapos na ang pagpili ng mga tao. 1935, 1941, 1946, ang lahat ng mga leader from 1935 hanggang 2016, ang mga tao yung pumili na magiging leader sa bayan, magiging leader sa probinsya, magiging leader sa region, magiging leader sa lungsod o munisipyo. Pero 2022, ang Diyos naman ngayon ang nagpili na papalit po, uupo sa trono niya sa Pilipinas. Galing Mindanao. Mindanao, mga kapatid, kung tinitingnan natin yung Mindanao, mind po yan, M-I-N-D, mind. Okay? Mind. Mindanao, mind. Yung mind, ang utak nasa ulo po yan. Kaya ang Mindanao magiging ulo po sa gobyerno ng Diyos. Mindanao. No? Mind. Mindanao, mind po yan. Ulo, nasa ulo po, mga kapatid. Tapos na po ang Luzon, tapos na ang Visayas. Kaya, ito po magiging kagilagilalas sa lahat po ng mga Pilipino. Buhat ni sa Diyos o sa atong mga mata, kini makapahibulong kayo. Kaya wala na po doon sa Israel yung trono ng Diyos. Kaya nga nung sinabi niya, kung si Jesus, mga kapatid, nagiging hari doon sa Israel, ito sana yung uupuan niya. Doon po, mga kapatid. Jeremiah chapter 3, verse 17, ito po yung pagkasabi niya. Sa panahong yaon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon at lahat ng mga bansa ay mapipisan doon sa pangalan ng Panginoon sa Jerusalem. Hindi na rin lalakad pa man sila ng ayon sa pagmamatigas ng kanilang mga masasamang kalooban. At that time, they shall call Jerusalem the throne of the Lord, and all the nations shall be gathered unto it. To the name of the Lord, to Jerusalem, neither shall they walk any more after the imaginations of their evil hearts, mga kapatid. Evil hearts, masasamang layunin sa puso. Kapag ang Diyos ay maghahari na doon sa Jerusalem na sana noon, hindi na sila lalakad sa kanilang mga masasamang puso. Okay? Kailan po yun mangyayari? Yung sinabi ni Jeremiah. Yun sana, yung pagdating ni Jesus doon sa Jerusalem. Kaya nga sinabi ni Jesus, repent for the kingdom of heaven is at hand. Repent for the kingdom of God is at hand. Dahil kung tinanggap si Jesus doon, magiging hari siya. Uupo siya sa luklukan ng kanyang ama na si David. Basahin natin, Lucas chapter 1, verse 32 hanggang 33. Ito po yung pagkasabi niya, mga kapatid. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng mga kataas-taasan at sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. Yun ang mission ni Jesus doon sa Israel. Kung tinanggap siyang nagiging Kristo hari doon sa Israel. Kaya kung mayroong Antichrist, yung mga Hudiyong pumatay kay Jesus sa Israel. Hindi Antichrist yung Roma. Dahil kahit kailan hindi nila pinatay yung Kristo doon sa Israel. Yung Hudiyo, sila po yung Antichrist dahil ayaw po nila kay Jesus na yun po yung Kristo na maghahari sa kanila doon sa Israel. Yun po, mga kapatid, ang pinaka-sikreto dyan.
Kaya wala na po sa Israel itong luklukan ng Diyos. Nandito na po sa Pilipinas. Kaya lahat ng mga leaders ngayon sa Pilipinas, naabutan na po sila sa panahon na po ng Diyos. Turno na naman po ito ng Diyos dahil yung espiritu ng katotohanan, maghahari na po. Yung espiritu ng kapayapaan, maghahari na po. Kaya nga sinabi ni Jesus sa kanila, "The Spirit of the Lord is upon me." Ito po mga kapatid, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mga mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang mga nag-aapi. Yan po yung mission ng Kristo doon sa Israel. Kaya lang hindi natupad at yan din po yung mission niya dito po sa Pilipinas. Kaya sinabi niya, "The Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor." Okay? To preach the gospel to the poor. Kaya blessed are the poor, for there is the kingdom of heaven. Ang Pilipinas, sabi nila, isa sa pinakadukhang bansa sa buong mundo. Pero ang Pilipinas din, ang mga mayroong pinakamayayamang politiko sa buong mundo. Okay? Bakit po nagiging pulubi ang mga Pilipino? Dahil nakascript po tayo. Okay? Hindi natin ma-blame itong mga leaders po natin. Bakit nagiging dukha tayo? Dahil nakascript po tayo. Tayo po yung mga dukha. Kaya ito na po yung panahon. 2022, sa lahat ng kasamahan kong mga dukha, we are blessed for the King of God is coming by 2022. Yan po mga kapatid. Kaya nga, dumating yung kapa kabus padatoon. Thinking na yun po yung magpapaangat po sa buhay po ng mga Filipino. Pero hindi pa yun mga kapatid. Nawala si kapa. Dumating si corona. Instead na aangat yung buhay ng mga Filipino, pinapatay na po yung mga Pilipino dahil sa COVID-19. Corona. Pero itong dalawang pinadala, si kapa, si corona, yung kasunod na ipadala, hari ng Diyos, na magsuot ng kapa, magsuot ng corona. Yan po mga kapatid, yung sign. Dapat maintindihan po yan ng mga members po ng kapa. No? At saka members ng corona. Oh, may members bang corona? Victims of corona. Hindi members of corona kasi walang membership yung corona eh. Walang membership fee yan. walang investment fee yung corona. Kung gusto mo kahit ilang corona pang idadalhin sa bahay. Yun po mga kapatid. Kapa pinadala. Ang purpose itong mga kabos padatoon. Pero hindi pa yun mga kapatid. Dahil yung tanging makapagpadato sa mga kabos, gobyerno lang sa Diyos. Yan po mga kapatid yung sekreto. Ito po mga kapatid. Ako, magandang hapon sa mga leaders po natin dyan. No, sa mga nanonood. Kay Brother Romel Sikinya, kay The Desert Fox, no, dyan po sa may Bukana. Magandang hapon po. Kay Nani Mamitis, bro, magandang hapon. Kay Brother Johnny Edika, dyan po sa Pasig. Magandang hapon po mga kasama. Dyan po sa NCR, yung ating regional director dyan, kay Brother Elpidio Rosero Rosales. Sa lahat po ng mga leaders natin sa NCR, sa Pasay City, nandyan po si Brother Larry Umak. Bro, magandang hapon. Kay Brother Philip Salvador, kay GG is watching. Kay Philip, kay Ma'am Maria David. Ma'am, maraming salamat. At kay Brother Rogelio Kupat Amudya Midilien. No? Maraming salamat, brother, sa mga pagtanaw. At kay Yul Im. Magandang hapon, bro. Maraming salamat sa panonood dahil sa iyo. Marami na pong viewers natin, bro. Magandang hapon kay akala parang Emmanuel to ba? No, ayusin mo good yung pangalan mo para ayusin po natin yung pagsasalita sa iyo. Para kung anong mga katanungan mo, masagot ka ng maayos. Ayusin mo yung mukha mo, ayusin mo yung pangalan mo. Para may address din natin ng maayos. Okay? Para hindi gulo-gulo ba? Kay Brother Iglesia Katolika Romana, bro, magandang hapon. Kay Kid Cubs. At kay Brother Jonathan Lagroma Coronsat, kay Ma'am Rosalinda Bumagat, dyan po sa may Cagayan Valley, mga leaders po natin dyan.
kay Kapitan Gilbert Guillermo, magandang hapon bro. At kay Florita Pinaranda Tenyo, magandang hapon ma'am. At kay Kate Pilo, kay Brother Rolando Gosi, kay Ma'am Milit Neri, magandang hapon po. At kay Ma'am Lorena Sokbot, dyan po sa Lalo, Cagayan Valley. Okay, magandang hapon po. Kay Aljon Kapanay, at kay Ramel Carion, mga Carion family, mga Hiribisi family, at Rolida family, no, mga Daklan family, magandang hapon po sa inyo. Mga Dumayas family, magandang hapon po. Kay GR Caro Firulino, magandang hapon po, at saka mga Kanyiti family. Kay Brother Ambrosio, bro, magandang hapon. Kung may time ka, bisita ka po sa office. At kay Brother Ruben Auxilio, dyan po sa may Caloocan City. Kay Brother Manolito Mohomok, brother, magandang hapon po. At kay Brother Lolito Robilios, magandang hapon. Kay Brother Ruben Dinio, maraming salamat sa mga programa. Kay Brother Ferdinand Lagundino sa NPICC, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga leaders po na under po sa kay TBM LSM -666, yan po yung code na hindi pa po naintindihan ng nakakarami kung bakit mayroong 666 sa dulo niyan. TBM LSM -666. Okay? Hindi po nila alam kung anong ibig. Maraming gusto ng kayamanan, pero natakot sa numerong 666. Okay? Maraming gusto ng kayamanan, pero takot po sa numerong 666. Dahil sabi nila, inisip nila, ito po isa demonyo, ito po isa, no? Sa San Telmo, San Timaan, no? Lahat ng San Miguel, no? Magandang hapon kay Nanay Los Carion, magandang hapon, maraming salamat sa pagbisita. Nandito na po tayo sa door 4. Nung mga nakarang araw, doon tayo sa door 3, nandito na po tayo sa door 4, medyo nag-level up tayo. Doon sa sunod, doon tayo sa door 5. Okay? Uy, wala pang door 5 pala. Para door na. Doornag pa lang. Yung door 5. Okay? Power po yan. Okay? So, tuloy-tuloy po tayo. No? Magandang hapon po sa mga bisita po natin ngayon dito na gustong makikinig. So, ganun lang po mga kapatid, hindi ako galit. Oh? Maraming gusto ng kayamanan, pero takot sa numerong 666. Bakit po? Dahil hindi nila alam. Pili ka, kayamanan o satanism. Kasi yan po yung na-inculcate po doon sa pag-iisip natin. Yan po yung itinuro ng mga Western preacher na itong 666 satanism and Antichrist. Hindi nila alam na itong 666 sa Revelation chapter 13, verse 18, Vicarius Filii, meaning kahalili sa mga anak ng Diyos. Hindi na po Israel ang mga anak ng Diyos. Tayo na pong Pilipinas ang kahalili sa mga anak ng Diyos. Kaya tayo po yung tagapagmana sa kayamanan ng Diyos. Kaya yan po mga kapatid, sa lahat ng mga gumagalaw dyan ng kayamanan na yan, ingat-ingat po tayo mga kapatid dahil yung Espiritu ng Diyos nakatutok na sa inyo. Sa lahat ng gumagalaw ng kayamanan, ingat kayo dahil yung Espiritu ng Diyos nakatutok na sa inyo. Nasa elimination round na po tayo mga kapatid. Hanapin nyo yung Espiritu ng katotohanan. Dahil yan po yung susi. Hindi po mga dokumento yung susi. Espiritu po. Kaya nga nilagyan ni Marcos po spiritual wonder boy, white spiritual boy. Dahil kung walang espiritu, maraming mag-angkin na sila'y wonder boy. Kaya nandyan po yung, kumbaga, nandyan po yung trap, binigyan po ng spiritual. Kahit, alam mo kasi, bakit ginagyan niyang spiritual? Dahil yung tagapagmana ng kayamanan na yan, anak ng Diyos. Si Jesus Christ po yan doon sa Israel. Yan po yung wonder boy, si Jesus Christ po yan. Kaya tinawag siyang spiritual wonder boy dahil yung espiritu ni Kristo papasok sa kanya. Dahil kapag kunin na po yan yung kayamanan doon kung saan yan gilagay, nandoon na po yung ama naghihintay sa kanyang anak. Kaya tinawag yang spiritual wonder boy, anak ng Diyos. Yan po yung susi dyan. Hindi yan kung basta-bastang anak ng kahit sinuman, anak ng Diyos. Kaya yung password dyan, Espiritu ng anak ng Diyos. Dahil yung Espiritu ng Ama, nandoon nakabantay lang. That is the meeting of the Father and the Son.
Kaya divine government of the Philippines, this is the government of the Father and the Son. This is the meeting of Dr. Jose Rizal and Dr. Hilario Camino Moncado. Sa kanila po yan, mga kapatid. They are the spiritual. They are the authorized signatory men, mga kapatid. Kaya nilagay dyan, ESM, hindi yan Anthony Santiago Martin, hindi yan, they are authorized signatories ni Marcos. Kaya nga, si Marcos, yung tinatawag na M1 dahil siya yung Pangulo eh. Okay? Sila yung Pangulo. Siya yung gumagawa, siya yung abogado, siya yung Pangulo, kaya siya yung gumagawa ng dokumento. Pero itong dalawang espiritu ang gumagabay sa kanya. Hindi kay Marcos, hindi kay Presidente Marcos yung kayamanan na yan. Sa Diyos po yan, alang-alang po yan, sa peoples of the Philippines. Kaya yung administrator dyan, divine government of the Philippines. Yan po yung pinakatotoo. Peoples of the Philippines. Sinabi ni Dr. Moncado kay Presidente Marcos, hindi pa siya Pangulo noon, sinabi niya kay Ferdinand Marcos, use this money wisely, save my country, and save my people. Sinabi yan ni Dr. Hilario Camino Moncado kay Presidente Marcos, nang si Marcos na po yung Pangulo, sinabi niya, save this money wisely. Use this money wisely, save my country, and save my people. Okay? Kaya sa mga nag-atupag diyan, naka-focus diyan, alamin niyo yung totoong letter of instruction, mga kapatid, wala doon sa gawa. Nandito, oh. This is the real letter of instruction. This is the real LOI. Dahil yung kayamanan ng Diyos na yan na nandito sa Pilipinas, para yan itatayo sa kanyang templo. Dito po sa Mindanao, wala sa Luzon, wala sa Visayas, yung templo ng Diyos. Dito sa Mindanao, wala sa Luzon, wala sa Visayas. Kaya yung pera na yan, para yan sa pagpatayo ng templo ng Diyos at para po yan sa pag-develop ng bansang Pilipinas, maging sa buong mundo. Kaya yung ulo, Pilipinas. Kaya yung sinasabi nilang global reset dyan, walang mangyayaring global reset unless nga hindi pipirma yung Pilipinas. Pilipinas po yung number one player po ng global reset. Okay? Yung Nisara-Gisaraya, matagal na yan, pero bakit hindi pa na-implement? Dahil hinihintay po yung gobyerno ng Pilipinas na magiging banal. Dahil Pilipinas po yung utak ng lahat na yan. Kaya maghahari po ang Pilipinas, babangon po ang Pilipinas. Sa lahat po natin mga leader dyan, mula Luzon, Aurora, mula Car Regions po mga kapatid, hanggang dito sa Hulo-Sulo. Sama-sama po tayo isigaw yung divino gobyerno. Thy kingdom come, thy will be done. Not the political will. Tapos na po yung political will. God's will na po tayo. Tapos na po yung people's choice. Tapos na po yung COMELEC choice. Nasa God's choice na po tayo. Kaya masusunod po yung kalooban ng Diyos by 2022. Kung titingnan po natin sa ating saligang batas, mayroon talagang eleksyon. Based po sa ating saligang batas. Pero based po sa batas ng Diyos at kalooban po ng Diyos, yung kanyang kalooban ang matutupad. Yun ang po yung pinakasekreto, mga kapatid. Kay Brother Gomer Auxilio, kay Ayeng Lingkogo, magandang hapon, kay kay Brother Carlos Mag-aso, bro, pasensya na, no, hindi ko mabanggit yung Charles Maxmook, okay? Pero Carlos Mag-aso, imo lang yung English ba, no? Gilisod-lisod lang ko ni mo basa sa imong pangalan ba. Brother Carlos Mag-aso, bro, magandang hapon. At kay Madam Esther Martinet, at kay Pastor Agusman Basog Ilid. Pastor, magandang hapon sa lahat ng mga pastors dyan sa Marilog area. God bless po sa inyong lahat dyan, mga pastors, sa mga nakapunta na po dito sa ating opisina. Ang Diyos po ay magapanalangin sa inyong tanan din at bibigyan po kayo ng espiritu ng katotohanan. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga pastors dyan. Okay? So, tuloy-tuloy pa tayo, mga kapatid. Anong oras na ba? No? 3 hours na tayo? Wala pa? baka marami nang nagano diyan ba, nagbagulbol. Baka marami nang nagbagulbol diyan. So, pasensya na po mga kapatid, hindi ako galit, okay?
kung tumataas yung boses ko, hindi yun galit mga kapatid, nagpapaliwanag lang po ako. Kasi pwede ko naman kasi sabihin, ang gingharian sa Ginoo, gihatag sa usa ka nasod. Kayong mga manonood dyan, katulungan mo. Pwede ko kasi sabihin na ang divine government, no, 2022, mga kapatid na nanonood dyan, yung kalooban na po ng Diyos yung masunod. So, mag-pray lang tayo na thy kingdom come, thy will be done. Pwede ko yung gawin ganyan. pero kung sa radyo pa wala na, gibalhin na gibalhin na sa lang istasyon. Okay? Pero ganun po mga kapatid. Kailangan talaga nating ipaliwanag ng maigi dahil ito po, hindi ito para sa amin dito sa opisina, hindi po para ito kay Real Witness, hindi po para sa ilan-ilan, para po ito sa buong sambayan ng Pilipino. Buhay po natin ang nakasalalay by 2022. Pipiliin po ng Diyos yung makakatawid by 2022. Kaya nandito na po tayo ngayon sa elimination round. Alam na po ng Diyos, kilala na po ng Diyos kung sino makatawid mula ngayon hanggang 2022, December 31, hanggang January 1. Nasa elimination round. Kaya nga maraming mga politikong malalagas. Okay, pasensya na, wala tayong pinangalanan, pero maraming mga leaders na nag-aspire po na magiging leader sa kanilang bayan, magiging leader po sa kanilang probinsya, mga lungsod, maging po sa bansa. Maraming malalagas dahil espiritu na po. Kaya kailangan dapat yung inyong layunin naka-align po sa plano ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mayroong magandang plano sa Pilipinas. Hindi plano ng politiko ang masusunod. Hindi plataforma ng partido yung masusunod. Yung plataforma ng Diyos sa bansang Pilipinas ang masusunod na itong Pilipinas ay trono ng Diyos. Yan po. Kung ikaw na politiko, hanapin mo yung plano ng Diyos. I-align mo yung inyong plano sa plano ng Diyos. Hindi yung plano mo, hindi yung interest mo, yung paiiralin mo. Tapos na po yung personal interest. Nasa God's interest na po tayo. Interest na po ng Diyos yung kanyang ipaiiral dito sa bansang Pilipinas. Kaya nga, Isaiah chapter 24, verse 15, ito po yung pagkasabi niya. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos sa Israel, sa mga pulo sa dagat. Luwalhatiin ang pangalan ng Diyos doon sa Israel dahil iniwan na po sila ng Diyos doon sa Israel. Nandito na po yan sa pulo ng mga dagat. At Pilipinas po yan. At yung pangalan ng Diyos na dapat luwalhatiin po dito sa Pilipinas, Jehovah. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, Jehovah. Thy kingdom come here in the Philippines as it is in heaven. Yan po yung pangalan na luwalhatiin po. Dahil yung pangalan na yan, yung Diyos na yan, hindi na po niluwalhati doon sa Israel. Kaya iniwan niya. Kaya nandito na po siya sa bansang Pilipinas. Sa pulo ng mga silanganan. Maraming mga bansa sa pulo ng silanganan, mga kapatid. China, silanganan yan, Far East yan. Malaysia, Far East po yan. Japan, Far East po yan. Indonesia, Far East po. Pilipinas, Far East. Pero sa limang bansang ito, itong Malaysia, sinong Diyos na kinikilala nila? Hindi po yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at saka ni Jacob. Itong Malaysia, mga kapatid. Itong China, itong Japan, sinong Diyos na kinikilala nila? Pero itong Pilipinas, sinong kinikilala ng Diyos? Yung Diyos ni Abraham, yung Diyos ni Isaac, at saka yung Diyos niya. Yun po yung Diyos ng mga maharlika, mga kapatid. Yung mga maharlikang mga anak ng Diyos, si Dato Ipugao, si Dato Maricodo, yung 10 dato doon, mula po doon sa Malaysia. Yan po yung tinatawag na maharlika. Ang maharlika, hindi yan tribo. Ang maharlika, meaning, mahal kita. Yung mga anak ng Diyos na lumisan po doon sa Israel, na naniniwala kay Jesus na Kristo, yun po yung tinatawag ng Diyos na maharlika. Mga anak na yun po yung maharlika. Mahal kita, yung ibig sabihin niya, dahil pakakasalan niya yung mga minamahal niya. Tayong Pilipinas ang minamahal ng Diyos at tayo'y kanyang pakakasalan by 2022. Dahil maghahari na po yung totoong hari ng Diyos. At itong Pilipinas, babangon siya bilang reyna sa katimugan.
Timog po, nasa timog po tayo. Sa Far East po tayo, mga kapatid. Nasa Southeast Asia po tayo. Okay? Nasa Southeast Asia po tayo. Babangon po ang reyna sa katimugan. Hahatol po siya na mas, okay? Mas matindi pa siya kay Solomon. Bakit po? No? Bakit po mas matindi pa siya kay Solomon? Dahil si David po yan. Si David, anak niya si Solomon. Kaya itong 2022, mas matindi pa ito kay Haring Solomon. Dahil yung kanyang ama, si David po, mga kapatid. Okay? Si PRRD, siya po si Saul. Siya po yung agila ng Mindanao. Pero yung kasunod po ng agila, Leon. No? Kayo dyan, kung may passport kayo, kung may logo kayo ng Malacanang, i-google nyo, no? Mag-google kayo ng panahon, i-google nyo, tingnan nyo yung logo ng Malacanang. Leon at saka agila po yan. At yung agila na yan, galing Mindanao, yan po si PRRD. Yung kasunod ni PRRD, Leon, mga kapatid. Last implementer of nation, lion. Last implementer of nation, lumad. Leader under moral and discipline. Yan po yung hinahanap nating leader sa bansang Pilipinas. Kaya kung ikaw, politiko, aspirant ka ng pagkapangulo, i-align mo yung plano mo sa plano ng Diyos. Baka ikaw, yung isa sa mapili ng Diyos. Okay? I-align mo yung lahat ng aspirant ng pagkapangulo, aspirant ng pagkapangalawang pangulo, aspirant ng pagkasenado, aspirant ng pagkakongreso, gobernador, provincial leader. I-align mo yung plano ng Diyos para yung plano mo yan naka-align sa Diyos. Baka ikaw piliin ng Diyos. Okay? May pira ka man o wala kang pira, once nga ikaw ay pipiliin ng Diyos, uupo ka talaga sa posisyon mo. Wala na pong pira-pira ngayon, mga kapatid. Dahil Espiritu na po ng Diyos yung kanyang ibinubuhos. Espiritu na po ng Diyos ngayon yung kanyang ibinubuhos. Kaya lang, let us be careful sa Espiritu ng Diyos. Ito po yung sinasabi niya. Ang lahat ng nagkasala sa anak ng tao ay mapapatawad. Ito po, Matthew chapter 12, verse 31. Ito po, dito po tayo magtapos. Okay, baka galit na po yung iba yan. Kay Pastor Nonoy Gitakay, Pastor, magandang hapon. At kay GPRM, bro, magandang hapon. At kay Ma'am Emily Iringan, Pamitan, magandang hapon. At kay Rogel Alcoy, okay, magandang hapon. Sa lahat ng mga pastors, magandang hapon po sa inyong lahat. At kay Brother Christopher Aguirre, bro, magandang hapon. At kay Ronel Di Guzman. Kay Brother Jerry Iringan, bro, magandang hapon. At maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Matthew chapter 12, verse 31. Ito po, pagkasabi niya. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speak against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in this world to come. Okay? English yun. Basahin natin sabi sa Tagalog. Sabi mo, kaya't sino man, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad ng mga tao. Okay? Dapat ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. At sino mang magsalita ng isang salita laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Dapat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanglibutang ito or magiging sa darating. Ito po yung panahon ni Jesus noon. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Si Jesus Christ noon, hindi na tinanggap na siya po yung Kristo. Okay? Kahit gaano po nila tinakwil si Jesus. Physically, kahit gaano po nila pag-alipusta kay Jesus na anak ni Maria, anak ni Jose, anak ng panday, anak ng karpintero, walang ligo, walang bihis-bihis. Okay?
kahit gaano kasasama yung mga sinasabi nila kay Jesus. Ma-forgive yun. Pero yung panahon ng itinakwil nila si Jesus, na hindi nila alam na yung Emmanuel na hintay nila, yun na pala yung Emmanuel na nandoon sa kay Jesus. Yun po yung kanilang itinakwil. Yun po yung kasalanan nilang hindi na po mapapatawad. Dahil hindi na tinanggap si Jesus na Kristo. Yun po yung kasalanan sa Espiritu. Yung Emmanuel na hinihintay nila, hindi nila alam na yung Emmanuel na yun na pala yung nandoon po sa katawan ni Kristo. Sa katawan ni Jesus. Kaya inalipusta nila si Jesus by his outside appearance. Okay? Outside look. Kinakantsawan nila. Okay? Pero hindi nila alam na si Jesus hindi lang ordinary. Hindi lang ordinaryo ba na tao. Walang una-una, ordinaryo na kain ni si Jesus. Pero hindi nila alam, nandoon yung Diyos sa Kanya. Doon po sila nagkasala dahil hindi nila tinanggap. Dito po sa Pilipinas, ganon din po yung mangyayari. Ngayon, pwede nating, maraming nag-alipusta sa DGP. Sabihin pa nilang Demon Government of the Philippines. Sabihin pa nilang Demon Government of the Philippines. Ikaw na nagsasabi niya, Espiritu ng katotohanan ang kalaban mo. Hindi ka patatawarin ng Espiritu. Mahirap po mga kapatid, magkasala ka sa Espiritu. Okay? Kaya nga sinasabi dyan, test every spirit. Test all spirit. Baka yung Espiritu ng humingi sa iyo ng tubig. Espiritu ng propeta yan. Espiritu yan ng anak ng Diyos. Okay? Hindi yung Spirit of the glass. Hindi yung Spirit of the coins. Test every spirit. Kaya ito ngayon mga kapatid, in the last days, nandito na po sa Pilipinas, ibinubuhos na po ng Diyos ang lahat ng Espiritu. Ang kanyang Espiritu na ang lahat ng Filipino mamulat sa katotohanan dahil nandito na po yung Espiritu ng katotohanan. Yung Espiritu ng katotohanan, ano po yung kanyang mission? Ito po yung mission po ng Espiritu ng katotohanan. Dito po tayo magtatapos. Brother John Juanite, bro, magandang hapon. No? Ito po mga kapatid. Verse 13, sabi niya, gayon may, kung siya'y ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ay kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Kaya by 2022, magdating na po yung hari ng Diyos na uupo sa kanyang trono. Yan po yung mensahe po ng Espiritu ng katotohanan. Kaya kung sinong mag-alipusta sa DGP, Diyos po yung kalaban mo. Kung sinong mamaliitin mo yung divine government of the Philippines, dahil mayroon pa yung, sabi nyo, ay hindi man yan, pipitsugin man yan. Totoo, wala kayong makita dito mga gamit natin. Hindi kagaya po sa ibang opisina po ng nag-promote na sila po yung divine government. Ito wala po tayo. No? Nag-umpisa po tayo sa wala. Hanggang ngayon, wala po, kapatid. Pero ang Diyos ay mayroon. Nag-umpisa tayo sa wala, pero ang Diyos nandyan. Kaya ang Diyos nasa DGP. Diyos, God, Panginoon, Jehovah po yan ang nasa likod po ng DGP. Hindi po ito programa ni Real Witness, hindi po ito programa ni Pastor, hindi po ito programa ni Isagani Mangkat. Programa ito ng Diyos since the world began. Ever since the world began. Since time immemorial, programa na po ng Diyos yung divine government. Kaya lang, yung mga ninuno natin noon, hindi sa kanilang kapanahonan maitupad yung divino gobyerno. Nasa panahon na po natin ngayon, maipatutupad itong divino gobyerno sa Pilipinas. Hindi sa China, hindi sa Amerika, hindi na sa Israel, hindi sa Japan, hindi sa Malaysia, hindi sa Indonesia. Pilipinas, mga kapatid, ang trono ng Diyos. Kaya uupo ang kanyang hari sa kanyang trono
ang leon lumad ng Mindanao. Okay? Yan po mga kapatid, espiritu ng katotohanan. So yung magkasala sa anak ng tao, yung magkasala sa mga anak ng tao, yung magkasala sa pastor, kaya yung patatawarin. Pero itong magkasala sa espiritu. Saan ka magkasala sa espiritu? Nang dumating na po sa inyo yung katotohanan na hindi mo pinaniniwalaan, yun po yung malaking kasalanan. Pinakain na sa iyo yung katotohanan, inuluwal mo pa. Gihungit na nimo ang espiritu ng katotohanan, pero imo pang giluwa. Yan po yung malaking kasalanan. Kumbaga, nalagyan ka na ng mensahe ng espiritu ng katotohanan na itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos. At yung maghahari, yung hari ng Diyos. Ikaw ngayon na nakarinig nito, nasumpungan mo po na po yung espiritu ng katotohanan. Kaya pasensya na po. Dahil nasa elimination round na po tayo ngayon. Nasa elimination round na po tayo. At ito po ngayon ang purpose ng hari ng Diyos by 2022. Hindi ko po natapos yung kanina. Basahin ko, dito tayo magtapos. Okay? Lucas chapter 4, verse 18-19. Ito po, mga kapatid. Sabi niya, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mga mabubuting balita sa mga dukha. At ito na ngayon, mga pobre sa Pilipinas, ito na ngayon ang mabuting balita na darating yung hari ng Diyos upang tayong mga kabos iangat niya sa kanyang trono, sa kanyang gingharian, aron kita adunay pantay-pantay nga panginabuhian. Yan po yung utos ng taong sugo ng Diyos. Magbibigay po ng pag-asa sa mga dukha. Our divine hope. The real change is coming for our motherland and people, our divine hope, divine government of the Philippines. Yung implementer niyan, Alpha Omega, the highest kingdom. That is the highest kingdom of the living God. The kingdom of Alpha and Omega. Father and Son. Dr. Jose Rizal and Dr. Moncado. Yan po yung spiritual wonder boy at white spiritual boy. Walang kahit sinong pangalan dyan. Madami lang po yan. Hintayin lang po natin yung totoong espiritu po dahil kung sino po yung papasukan ng espiritu na yan, yan po yung totoong spiritual wonder boy. Walang spiritual wonder boy, mga kapatid, na matanda. Yung spiritual wonder boy, sa pangalan pa lang na boy, bata. Okay? Walang asawa, walang anak, binata. Okay? Yan po yung spiritual wonder boy. Walang asawa, walang anak, binata. Hindi po matanda. Hindi po yung sabi nilang wonder boy daw dahil marami ng asawa, 5, 4, 6 na asawa. Hindi yun wonder boy. Oh. Hindi po yan, mga kapatid. Mabuti na lang, wala si Pastor Boy. Baka darating po yun si Pastor Boy. Okay? Pastor Boy, magandang hapon. Pastor Boy sa Plahiyo. Magandang hapon po. At kay Sawinhay Torres, Aileen, magandang hapon. At kay Ma'am Judith Alvister, magandang hapon, yung ating masigasig na leader dyan, babae, no? Masigasig na woman of God dyan po sa Car Region dahil sila po yung gumanap ng prayer walk dyan sa Apayao, sa Pudtol Apayao, na mahigit po 100 po yung mga attendance po nila, bata, matanda, kahit umuulan, nakaganon po, the big one is coming. Kaya maraming salamat po, Ma'am Judith Albister, sa inyong leadership dyan, at maraming salamat sa grupo po ng Divino Verbo del Espiritu Santo. Nalimang kana, Divino Verbo del Espiritu Santo, Divine Word of the Holy Spirit. At ito na po ngayon, the divine word of the Holy Spirit, the theocratic form of government, yung salita ng Diyos ay gagawin na nating saligang batas sa ating bansa. That is the Divino Verbo del Espiritu Santo. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga espiritista dyan, mga spiritual dyan, na naniniwala po sa DGP. Wala pa mga pastor, no, nag-participate doon. Mga spiritual po yun, na grupo. Under po yan sa Divino Verbo del Espiritu Santo. Maraming nagsilabasan ngayon mga espiritista. Okay? Maraming mga espiritista ngayon na nagsilabasan na. Sila daw yung espiritu ni Adan, espiritu ni
ni Abraham, espiritu ni Isaac, espiritu ni Nandoon na sa kanila